ang paghahatid ng business solution. Tuloy ang heart-to-heart conversation. I'm Francis Kong, your business partner para sa tuloy-tuloy na success at your service. Marami na rin po lumalapit sa akin, Sir Francis, gusto ko sana mag-business. Paano kaya? Alam mo, nung araw, napakasimple mag-business nung araw, buy and sell lang. Ngunit today, we begin to understand that doing business entails a lot more nuances at mga bagay na dapat natin matutunan. Marami nagsimula lang sa mga stores, sa mga kiosk, sa bazaars. Ngayon, global na. Nag-skill up na sila, nakikilala na sila. Therefore, there is a process in doing business na dapat natin matutunan. At dito sa episode natin, marami pa tayong makukuha mga ideas, makikita rin natin yung mga struggle, paano naman ng recovery, makikita natin yung doing business before as against doing business now, makikita natin yung mano-mano, nakikita natin ngayon yung automation and technology, lahat po niyan ay kasama sa formula of doing business and achieving success. And now, dahil level up na ang connection, siyempre, may makakapartner ulit tayo for today's episode. Welcome back at your service, Sonja Khalid. Thank you so much, Sir Francis. It's a pleasure being here. Sobrang excited talaga akong matuto mula sa ating guest mamaya. Kagaya na lang po ni Ma'am. Excited ka ba matuto sa ating mga negosyant tips mula sa ating business expert ngayon? Opo, excited na ako makinig at matuto po. Ayun. I'm sure madami din silang tanong, Sir Francis, pero i-reserve nyo lang po yan mamaya, yung mga tanong na yan. Dahil itong negosyante natin today, hindi lang expert pagdating in transforming businesses, kundi expert din in transforming the online and offline shopping experience. And I'm sure kapag narinig nyo yung kanyang kwento at negosyant tips, mapapafollow kayo in her footsteps. Di po ba, Sir Francis? Yes, Sonja, because joining us today is the woman behind the local brand Sewn Sandals. So without further ado, it's time to learn how she's stepping up to transform her business para sa tuloy-tuloy na success. The founder and owner of Sewn Sandals, Mariel Veluz. Hi, good afternoon to everyone. Balita ko, mala Cinderella daw ang kwento mo dahil a pair of shoes really changed your life. Naku, mahaba-habang story yan, sir. Kasi I started Sewn Sandals in 2008 pa. Medyo matagal na. I graduated business, but then my dad told me, mag-nursing ka para daw makaalis, pumunta abroad. It really changed my life because pang tuition ko po yung sa sandals, nagandahan po yung classmates ko dun sa isang sandals na nabili ko in Liliw, Laguna. Tapos sabi ko, mabentahan nga. Or was it your interest kahit bata ka pa na gusto mo na talaga magnegosyo o parang naisip mo lang spur of the moment dahil nakita mo maganda yung na-discover mo? Actually, dahil po sa need. Because I needed pang tuition for nursing. So, but then I already have a background in business because of my parents. And then, nag-bazaars na kami eventually dahil marami nagtatanong. And then, after nun, nag-put up na kami ng store. So, ito po yung mga maliliit na shops lang. Eventually, meron in Alabang Town Center, Green Hills, Market, ganun po. Saka nung araw kasi, hindi pang masyadong high-tech nun eh. Ano yung mga mano-manong procedure at operations ang ginagawa mo sa negosyo mo? At ano naman yung dala nitong challenges sa'yo? Dahil yun, wala pang technology at mano-mano pa noon. Naku, kung in 2008 po, multiply pa po yun. Multiply.com, which is wala na po nun ngayon. Yun yung unang technology namin. Oo. Tapos, dahil shoes po ako, nag-aano pa po kami, spreadsheets. So, ilalagay ko yung sizes, itatype mo yung sizes, tapos i-cross out, yung mga ganyan. Meron pa po kaming tickler dati, notebook. Talagang sinusulat namin isa-isa yung sales. Tapos kukunin mo, tapos dadalhin mo sa bangko, ganun. So, napakaraming oras ang inuukol. Hindi lang oras, pati pagod eh. So, by the time that you do those manual operations, parang pagod ka na. Meron ka bang na-experience na negative experience tungkol sa
danger and risk? Yes, actually, madami po. Kahit, syempre, paminsan, kahit gano'n mo na din ka-trusted, Oo. talagang yung safety ng money. And also, pati inventory niyan. Sasabihin sa'yo, nabenta na, pero Oo. hindi pa pala, Nandiyan mga ganyan. pa. Kasi manual ng operations, hindi mo na mo-monitor. So you have no way of knowing. Ano yung circumstances naman na nakpa-realize sa'yo na kailangan din na talagang mag-level up na hindi na po pwede yung status quo ang ginagawa natin. Ano yung mga kinakailangan yung i-give up naman? Siyempre, gusto ko na mag-level up, di na pwede to. Ano naman yung trade-off? Ano yung i-give up mo para makapag-transform ka? Actually, from physical to digital. So, ito na nga po, game changer talaga yung pandemic in 2020. So, we had to close all our shops and give up people then. So, and bring the stocks at home, actually. Kasi nga, dahil sa takot mo lumabas, we had to bring all our stocks from all the different stores. And then, eventually, sabi namin, anong gagawin natin dito? Wala tayong tindahan. So, talaga nag-level up kami by, sabi ko, mag-e-commerce na talaga tayo. And kailangan natin ng website. Kasi kung hindi mabibenta to. So, minsan po, meron din yung mga challenges natin na to turn natin into something better. Pagdating naman sa innovation, ano-ano yung mga innovative ways and ideas na na-apply mo na sa negosyo mo? Of course, we need an inventory management tool. Kasi nako, yung dating mano-mano, hindi na talaga kaya. Lalo na sa shoes, maraming sizes, ganyan. Tapos meron din kami, dati kasi talagang pagising mo, HM, lahat how much ang sinasabi. Pero ngayon, meron na rin kasi kami, which is Chat Genie ang tawag. Meron na siyang talagang automatic na nandun na yung catalog. So makikita nila yung story behind every style. Hindi ko na siya kailangan ikwento on my own. Tapos automatic na yun, sir. Talagang if na-touch sila dun sa story, ganyan, of course, they will want to support and to buy, diba? So dire-diretso na siya. Nandun na din yung kung paano sila magbabayad, kung paano din magbubook. Ang naalala ko nung araw, wala pa itong mga technology na to Di ba, pag mag-i-scale up ka ng business, mag-i-expand ka, ang automatic na iniisip mo, sasakyan and vehicles. Did you ever had that consideration? Nako sir, dati nag-iisip pa kami ng husband ko, bibili kami ng truck. Kasi pang pick up ng shoes, kasi medyo bulky ang shoes kasi nga naka-shoebox siya, ganyan. Hindi siya maliit na like accessories, ganon. So, dati iisip pa na talaga namin mag-invest in a truck. Pero because of the transportation facilities now na nakakonect na with the technology and with payment facilities, diretso na lahat, wala na. It's so easy. Talagang, na lang, magpapack ka na lang. Yun na lang talaga. And also, we have our e-commerce site na, which is from Prosperna. It's also actually another digital tool from Globe. Nakita ko nga yung website mo parang every model has a story. Nandun yung ingredients, elements, yung mga contents and everything. Ano ang naging impact nito sa negosyo mo naman once you started using the digital tools? Having a website talaga, an e-commerce website, is really, it makes your branding legitimate. Ito sir, maniniwala kami nagtanong sa akin, original ba yan? parang hindi ko alam kung matatouch ako or matatawa ako. The website really makes your branding credible. So nandun yung mukha ko, andun yung story ng kung paano, ganyan. Game changer talaga siya sir, to have an e-commerce site. Which is very important kasi people do not just buy a product yung ano bang bibili mo, what yan So, ang isang importanteng nagagawa ng website is people know why it is and the purpose why they want to buy the what, which is the product, no? And apart from that, ano yung mga nakita mo at mga hindi mo na-expect na mga benefits na dala ng webpage mo? Masusurprise ka, di ba, yung mga how much, paggising mo, pag may website ka, magbabalot ka na lang. Kasi nandiyan na Sasagot na siya, automatic. So, nandiyan na rin kung may size. Kasi magtatanong sila, available po ba? Ganyan. So, but if you have an e-commerce site, it's already there. Ito yung tunay na 24/7. Correct. So, yung website mo ngayon ay isang crucial part ng operation mo na nakakapag-maintain ng connection sa mga customers mo bagamat nasara na yung mga ibang physical stores mo. Pero Mariel, sa dami ba naman ng available website builder sa internet? So nabanggit mo kanina, malaki na itulong sa iyo ng Prosperna. Why?
Kasi dati na-experience ko na, sir, magpapalit ka lang ng photo, tatawag ka pa sa programmer. So ngayon parang may click and drag. Ako na yung, kunyari, may bagong style. So mababago ko na siya on my own without having to contact another programmer na babayaran ko pa. That one, Prosperna makes it very easy for you to use. At how does your website now add more to your revenues sa iyong experience? Paano nagagawa naman yan? With the Prosperna website, we have, pwede kang gumawa ng promo codes, ganyan. So, intended, kunyari may event ka, intended for that, ilalagay mo lang siya, kunyari, Kong discount, mga ganyan. You can collect all the emails. So, you can do email marketing as well. So, very easy talaga, actually, with having a tool like that. At na-acquire pa yung mga bagong customers. Yung iba, curious lamang nung nakita. At lalong-lalo na pag nakita nila yung transactions happening, they will want to take part of it. Meron kami, of course, may nagka-orders kami from US, from Dubai, Hong Kong, but you'll be surprised we got an order from Norway. So these are the Filipinos around the world. Yes. Because of the website, we were able to tap the global market. Ngayon, mag-entertain muna tayo ng mga tanong from our negosyantita at negosyantito. Sa online marketplace po, marami po akong na-encounter ng mga potential customers na nag-i-inquire sila, is this available? Tapos kapag magsasagot ako, hindi na sila sumasagot. So parang sin zone lang ako. Ano po ang tips para ma-convert ko sila into paying customers? Meron po akong physical store pero tumatanggap din po ako ng orders sa mga social media platforms. So baka meron po kayong tips po para maiwasan ko po ma-overwhelm po sa dami ng mga orders.